Magandang hapon, Binibining Charity Sabatin. Ang ikukwento ko ngayon ay ang kwento ni Apollo at Daphne. Noong unang panahon, sa mitolihiyang Grego, may isang makapangyarihang Diyos ng araw at musika si Apollo. Minsan ipinagyabang ni Apollo ang kanyang kahusayan sa panlabas sa Diyos ng pag-ibig, si Eros o Cupid. Dahil sa kayabangan ni Apollo, nagalit si Eros at nagpasya siyang turuan ito ng leksyon. Gumamit si Eros ng dalawang uri ng palaso, isang gintong palaso na nagdudulot ng pag-ibig at isang tinggang palaso na nagdudulot ng pag-iwas sa pag-ibig. Pana ni Eros si Apollo gamit ang gintong palaso kaya agad siyang umibig ng labis sa isang magandang nimfa na nagngangalang Daphne. Ngunit si Daphne ay tinamaan ng tinggang palaso kaya kinamayaan niya ang pag-ibig at ninais niyang manatiling malaya. Sa tuwing lalapit si Apollo kay Daphne upang ipahayag ang kanyang damdamin, tumatakbo si Daphne palayo. Habang tumatagal, lalo siyang hinahabol ni Apollo hindi dahil sa pag-asa kundi dahil sa labis niyang pag-ibig. Dininig ng kanyang ama ang kanyang panalangin at isang iglap nagsimulang magbago ang kanyang katawan, ang kanyang mga braso ay naging mga sanga, ang kanyang buhok ay naging dahon at ang kanyang mga paa ay naging ugat. Siya ay naging isang puno ng laurel. Nagulat si Apollo at labis na nasaktan. Bagaman hindi niya makamit ang pag-ibig ni Daphne, ipinangako niyang pupurihin niya ito magpakailanman. Ginawa niyang banal ang punong laurel, isang simbolo ng karangalan, tagumpay at kagandahan. Mula noon, ginagamit ang dahon ng laurel bilang koronang ibinigay sa mga magiting na bayani at makata. Aral ng kwento, ang pagmamahal ay hindi maaaring ipilit at minsan kahit ang pinakamakapangyarihang nilalang ay kailangang matutong tanggapin ang hindi. Salamat sa pakikinig sa Performance Task ko dito sa Asignaturang Pilipino. Paalam!